Hello guys! Welcome sa aking walang kwentang channel. So, nandito naman tayo para sa panibagong video. Ngayon guys, ay ipapakita ko lang sa inyo kung bakit kailangan nating mag T14 full option dito sa MU Monarch. Okay, so bago yan, iyan muna natin itong mga gamit natin. So, itong mga nalulot natin dito, T15 na to eh. May T14 pero dominantly T14 pa rin, T15 yung mga nalulot natin dahil nga yun na yung halos gamit nung iba. Pero konti pa lang naman, parang mas marami pa rin na naka T14 kasi parang dalawa pa lang sa amin yung level 700 sa ano namin, nasa server namin. Then yung sumunod sa kanila 693, 670 plus, ganon. Pang ano tayo dito, pang top 10 ata or rank 8 sa ano, or rank 10 sa level dito sa server namin. So, bakit nga ba kailangan natin mag T14 full option? Kung mapapansin nyo, dati more on pa level tayo, kaya hindi tayo nag full option na set. So, ngayon nag full option na tayo na set. Yung ano lang, yung helm pa lang hindi natin full option. So, previously, ang rank natin ay nasa 12, 10, ganyan, 9, 12, 10, 11, ganyan rank natin. Ngayon tayo ay nasa rank 8 na. Tapos sa level naman, tayo ay nasa rank 10. So, biruin mo sa battle points tayo ay rank 8. Pero pagdating sa level, rank 10 tayo. Ibig sabihin, hindi talaga tayo nahuhuli. Even though na hindi tayo, yung talagang spender. Saktong spender lang. Siguro yung daily, lang natin. Daily na top up yung 55 na 61 na ngayon. So dati kasi more on pa level lang tayo. So ganun ang gawin nyo guys, lalo kung bago yung item, lalo sa itong T14. Although 100 levels kasi bago magpalit ito, ang ginawa ko kasi nagpapa-level lang muna ako. Then mahal kasi yung items neto before nung bago pa lang. Tapos ang mahal pa ng protection stone. So umabot pa siya ng 50,000. Ngayon 19,000 na lang siya. Kaya kung makikita nyo dito, nag-stock tayo, bumili tayo ng mga stones at the same time ng mga items tulad ng armor at saka ng pants. Bumili tayo niyan pang stock natin. Then sa natin, sa trading log natin, more on buying of stones tayo. Yung mga naipon natin previous months, dahil matagal to, parang 3 months ata akong nagpapa-level na dito sa Grow Lancer ko nung tayo ay na-reach natin yung level 600. So helm na lang ang hindi full option dyan, yung iba full option natin, yung sword at saka yung ating shield hindi pa yan full option. Pero parang papalitan na rin natin yan pag nag 700 na tayo. Kung bakit tayo kailangan mag full option, kasi ang tagal natin siyang gagamitin dito sa T14. Pero ang advice ko lang, magpa-level muna kayo, lalo kung bago kayo sa T14. Halos lahat kayo sa server nyo, magpa-level lang muna kayo, then hayaan nyo magmura yung mga items. Pag dumating na kasi yung T15, magmumura na yung mga protections, at the same time yung T14 set na yan, yung items na yan, then pwede na kayo mag-stock. Hindi na ganun kasakit sa bulsa sa MUC kapag nabasagan kayo. Pero okay naman ito guys, no? Kahit hindi ako delayed dito, dinelay ko lang yung pakikipag-PVP sa kanila, saktuhan lang, no? Ngayon, pwede tayo makipag-PVP kasi meron tayong magandang set, no? Ito ngayon yung pinag-iipunan ko, yung wing na Gen 4, kasi kapag nag 700 ako, feeling ko hindi ko kakayanin yung mga red boss sa 700 map kapag hindi ako naka Gen 4. Medyo masakit lang dahil ang daming creation at saka life. At wala pa akong nalulot na Garuda feather, no? Yung yung isang piraso nun. Wala pa ni isa. So maglulot tayo niyan, maghahan pa rin tayo at bibili tayo niyan. Yan yung pag-ipunan natin para makapagpa-level tayo, para magamit natin siya sa 700 map. So, yung mga dito, yung mga spender dito, yun sila mahihirapan. Biruin mo ang gastos kapag mag Gen 4 ka. Sa top up mo na naman makukuha yun pagkagaling ka sa Gen 3, diba? Ayaw mo naman i-craft yun.
So, medyo mapipressure silang gumastos ng gumastos. Diba? Doon na yung makakahabol tayo kung sakali sa kanila. Kung hindi na sila, kung titigil sila sa pag-spend kasi mag-Gen 4 tayo, sila ay Gen 3 pa rin. Okay, so yun lang siguro, and keep playing and have a good day. Bye-bye.